Mother Flame pala ang kahinaan ng mga Gorosei at Joy Boy confirm na Giant. Bali in 2 recent chapters nga ang pinakamatunog na balita sa buong One Piece community yung possible daw na paglubog ng mundo dahil sa karagatan. Lahat nga ng nilalang sa mundo natatakot sa mangyayari na to. Since oo nga naman, tataas ang karagatan at malulunod sila na possible na magiging cause ng pagkamatay nila. Pero pansin nyo ba? May isang species nga sa mundo ng One Piece na kahit alam nilang tataas pa ang karagatan, magiging safe pa rin sila kahit na anong mangyari. Bali yung tinutukoy ko nga itong mga fishman. Since literal nga na naninirahan sila sa ilalim ng karagatan. Kaya naman kahit tumaas pa nga ang tubig sa mundo okay lang para sa kanila. Dahil technically nga kaya nilang huminga sa dagat. Ngayon dito na nga papasok itong irony ng sitwasyon ng mga fishman. Dahil all throughout nga sa kwento netong One Piece sila ang pinaka naaapektuhan ng diskriminasyon. Itong mga fishman nga ang paboritong slaves ng mga celestial dragons. Sila rin ang lumalaban para sa pagiging patas ng lahat ng race sa mundo. Nakita nga natin yan sa kwento nila Queen Otohime at Fisher Tiger. So yung fact nga na kapag nagkaroon ng Great Flood at sila lang ang possible na makakaligtas, ang ironic lang neto sa part ng pagdidiscriminate sa kanila. At speaking of Queen Otohime, napag-usapan nga natin siya sa last video natin. Although nagpakita nga ng kasamaan itong si Saint Mosgard sa mga fishman, to the point na tinitreten niya pa ang mga ito sa teritoryo nila, hindi nga gumante itong si Queen Otohime. Bagkos ang ginanti nga lang niya dito pawang kabutihan lang. Siya nga ang pumurotekta kay Saint Mosgard na makaalis ng ligtas sa Fishman Island. In fact, hinatid niya pa ito papunta sa itaas. Bali ano ba yung pinopoint natin dito? So itong example nga na to ni Queen Otohime na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, ang maaaring magiging sitwasyon din netong mga fishman pagdating ng Great Flood. Kumbaga sila ang tampulan ng diskriminasyon sa ilang daang taon ng history. Pero kapag dumating na nga ang malakihang baha sa mundo, gaya ni Queen Otohime na mabilis na napatawad itong si Saint Mosgard, ganito rin ang gagawin ng mga fishman sa mga tao. Papatawarin nila ang mga tao at sila ang magliligtas sa mga ito sa Great Flood. At sa tingin ko nga ito yung purpose ng Noah. Hindi ito iniwan ni Joy Boy sa mga fishman para gamitin nila sa sarili nilang lahi. Bagkos iniwan ni Joy Boy itong napakalaking barko na to para mailigtas ng mga fishman ang ibang species sa mundo once na dumating na ang Great Flood. Alam nga ni Joy Boy sa sarili niya na likas ang kabutihan sa mga fishman. Gaya na lang ng ipinakita nila Fisher Tiger, Otohime at even si Shirahoshi. Possible nga na nagka-idea siya sa traits na to ng mga fishman sa unang Poseidon. Kaya naman ang pagbibigay nga ng task sa mga fishman na iligtas ang ibang lahi sa mundo gamit itong Noah very possible. At speaking of Joy Boy, pretty confirm na nga in last chapter na isa nga siyang giant. Nagbigay na nga ulit ng clue itong si Oda. Dahil ang sinabi nga ni Vegapunk 900 years ago daw isinilang itong si Joy Boy. At we all know na itong nangyaring paglalaban ng 20 Kingdoms at ng Ancient Kingdom during Void Century naganap 800 years ago. Meaning kung i-compute natin nasa around 100 years old na itong si Joy Boy. At base nga sa mga early years na itong One Piece nalaman natin na around 140 years old daw nabubuhay ang mga normal na tao. So imposibleng normal na tao lang itong si Joy Boy. Ibig sabihin possible na isa nga siyang giant. Since as stated nga 3 times daw yung capacity ng buhay ng mga giants kesa sa mga normal na tao. Meaning kaya nilang mabuhay ng approximately 300 plus years old. Bali hindi nga lang yan yung clue natin na possible ngang isang giant itong si Joy Boy. Dahil tignan na lang natin yung mga naging kaibigan ni Joy Boy sa Void Century. Nandyan nga si Zunisha, yung dating mermaid princess o Poseidon, at itong ancient robot. So ano ba ang common denominator ng tatlong to? Pare-parehas nga silang malalaki. Malalaki na sakto sa kaibigan nilang isang giant na si Joy Boy. At lastly ang huli nga nating clue kung bakit natin nasabing isang giant nga itong si Joy Boy dahil mismo kay King. During Wano Arc nga sa naging laban ni King kay Zoro meron nga sila
lang naging pagtatalo. Or sabihin na nating self-portrayal natin na kung sino daw ba ang totoong Joy Boy kila Luffy at Kaido. Yung laban nga nila parang nakataya na kung sino ang manalo ang magpapatotoo kung sino ba kila Kaido at Luffy ang totoong Joy Boy. So yung fact nga na ang paniniwala ni King si Kaido ang Joy Boy nagme-make sense na isang ang malaking nilalang itong totoong Joy Boy. Kumbaga sa isang Lunarian na si King may idea siya na isang malaking nilalang si Joy Boy. Obviously yung rason na to gaya sa mga buccaneer na pinagpapasapasahan yung kwento patungkol sa Sun God Nika, possible na ganito rin sa mga Lunarian. Pinagpapasapasahan rin yung kwento patungkol kay Joy Boy. At since nakitaan niya ng qualities etong si Kaido, pinaniwalaan nga niya na si Kaido ang makabagong Joy Boy. Idagdag mo pa nga yung obvious na clue na ipinakita ni Im-sama na malaking Straw Hat, tumataas na nga ang posibilidad na isa nga talagang giant itong si Joy Boy. So bakit ba natin tinatalakay itong patungkol sa mga fishman at sa mga giants? Dahil sila nga ang obviously na main species sa tabi ni Joy Boy during Void Century. At mukhang mangyayari na naman nga ito after 800 years. Dahil itong panibagong Joy Boy nga natin nakaalyansa ngayon sa mga fishman at mga giants. Pero ang magiging tanong mauulit kaya itong naging pagkatalo ni Joy Boy 800 years ago? Syempre hindi na, kasi bida si Luffy De joke lang. Anyway, nabanggit nga ni Vegapunk sa recent chapter na ilang araw na lang daw magkakaroon na ng catastrophe. Meaning mag-uumpisa na ang pagbaha sa mundo. Ngayon paano kaya ito masusolusyonan ng mga tao sa mundo? Paano sila makakaligtas? Gaya nga ng nabanggit ko kanina Noah ang sagot sa tanong na to. Pero di ba ang daming tao sa mundo? Kaya ba ng Noah na mailagay ang lahat ng tao dito? Syempre hindi. May iba pang ang paraan. At itong mga paraan nga na to nakabase sa mga dating miyembro ng Roger Pirates. Yes guys, nasa kanila nga ang kasagutan. Dahil we all know na nakarating na sa Laugh Tale itong Roger Pirates. Pero base nga sa nangyaring paglalakbay nila, wala na nga silang ginawa pang aksyon para sugpuin itong world government. Kahit ganun pa man, hindi pa rin natin maaalis sa kanila yung knowledge na still alam na nila ang katotohanan. Kaya naman kung mapapansin nyo, puro related nga sa pagsusurvive sa Great Flood yung naging lokasyon netong dalawa sa Roger Pirates, which is sila Silvers Rayleigh at Crocus. Si Rayleigh nga nagtayo ng business at nagko-coach siya ng mga barko na tatawid sa New World. Si Crocus naman nakatira sa loob ng isang balyena. Gaya nga sa mga fishman na hindi gaanong nag-aalala sa possible na implications ng pagtaas ng karagatan, possible na ganito nga rin itong sila Rayleigh at Crocus. Dahil kahit bumaha nga maliligtas sila. Kumbaga ang logic lang dito alam nila na talagang babaha since natuklasan nga nila ito sa Laugh Tale. At kung may idea na nga sila na ganito ang mangyayari, hindi pa ba sila gagawa ng aksyon para iligtas ang mga sarili nila? So ito nga yung tinutukoy kong magliligtas sa iba pang mga tao once na dumating na nga ang Great Flood. Itong pagko-quote ni Rayleigh at itong paglalagay ng mga tao sa loob ng mismong balyena. Dahil hindi lang naman sila Boon ang alam nating balyena sa mundo ng One Piece. Marami pang ang iba. Teka Kuya Eneru, nabanggit mo nga na dadating na ang Great Flood. Ibig sabihin ba nito wala nang laban pa ang mga Devil Fruit users sa world government? Since yung bida nga nahaharap sa kanila si Luffy. At nagtataglay nga itong si Luffy ng Devil Fruit. At dahil nga sa ang kahinaan ng mga Devil Fruit users ang karagatan, ang ibig sabihin ba hindi na siya makakalaban pa sa world government? Bale ang sagot nga sa tanong na to sa tingin ko na may relation sa Mother Flame. Nakita nga natin sa last chapter kung paanong nabubuhay pa rin itong apoy na to kahit nasa tangke pa siya ng tubig. So hindi ko nga directly na ma-explain yung rason. Pero I assume na may relation itong Devil Fruit ni Luffy sa undying flame na to na Mother Flame. Kumbaga gaya sa theory ng marami na possible daw nakakainin ni Luffy yung Mother Flame or sasanib sa kanya ito, possible nga ito sa tingin ko. Possible in a way na gaya sa Mother Flame na hindi namamatay yung apoy kahit nasa tangke pa to ng tubig.
Pwede ngang ganito rin yung mangyari kay Luffy once na makain niya na itong Mother Flame o sumanib man sa kanya. Mapoprotektahan siya nitong Mother Flame sa ilalim ng karagatan. Anyway, ang kapansin-pansin nga sa last chapter patungkol sa Mother Flame, it seems like na ito nga yung kahinaan ng mga Gorosei. Since nakita nga natin kung paanong nag-turn bigla into human form itong si Gorosei Saturn. Ito nga yung time nung masilaw siya sa Mother Flame. Galit na galit nga siya. Yung vibes nga ng scene na to very similar sa senaryo ni Sabo. Kung matatandaan nyo, inatake nga rin ni Sabo itong mga Gorosei gamit yung flame power niya. At ang napansin nga natin dito, pagtapos ng atake niyang to, parang naparalyze nga itong mga Gorosei at hindi na sila nakagalaw pa. Kaya nga nakita natin na nakatawag pa itong si Sabo sa mga kasamahan niya. Meaning parang ito nga yung possible na weakness nitong mga Gorosei, yung apoy mismo. Bali, kayo ba? Ano bang thoughts nyo in general sa Mother Flame? Kung may theory nga kayo or idea patungkol sa Mother Flame, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!